Sa punto pong ito, makakausap po natin sa kabilang linya si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist para makausap si May. Hello, Hello Doktora. po. Hi, good afternoon. Natidinig ako. Good afternoon, Mac Curena. Good Ah, afternoon, Doc. ah, nadinig ko yung kwento. Nagulat din ako ang bata-bata nitong Opo. ating Hindi, kaso. Okay. hindi pa siya fully developed, di ba, Doc? Pagka ganyan, 15 years old. Oo. Basically, sabihin na natin, isa to sa medyo maraming mga kabataan na hinaharap yung mga ganitong klaseng problema, yung tinatawag nating teenage pregnancy. Pero ang hirap kasi, dahil kasi ang ginawa nitong batang ito ay hindi lang ito yung sabihin mong nakunan, kung hindi talagang nagkaroon ng abortion, which is not really, sabihin na natin, hindi talaga katanggap-tanggap dito sa Mhm. bansa natin dahil alam naman natin hindi yun yung isang bagay na illegal na hindi ginagawa talaga dito sa ating bansa. Anyway, sige, anong gusto nating malaman dito, Makirena, anong gusto mo itanong sa atin? Gusto ko lang malaman, Doc, na safe ba yon? Kasi nag-take siya ng gamot. Ngayon, may lumabas Okay. daw. May lumabas, inunan, Ah, yung gano'n, inunan ba? Kasi 4 months na, Doc, eh, 'di ba? So, medyo malaki-laki na ah, yon. ah, So, may okay. lumabas. So, 'Di ba, ang ah, kailangan ng Doc, kailangan siya iraspa, 'di ba? Pagka ganyan, kailangan malinis ah, yung ano. ah, May okay. medical procedure, 'di ba? May dapat gawin. Mhm. Usually, gano'n. Meron kasing pagkakataon 'no, siguro kasi ako sobrang iisa lang anak ko pero naranasan ko lahat ng miscarriage na klase. Okay. Mm. Unang-una, 'pag sinabi kasing ganyan na 4 months na tapos biglang sabihin niya na ilabas niya lahat through yung ganitong klaseng pag-inom ng gamot or pagpasok ng gamot dun sa kanyang kwenta dahil kasi karaniwan kasi, hindi lang ito oral meds, puwede rin kasi na sabihin natin doon nilalagay para talaga mag-induce ng sabihin natin mahihilap siya para lumabas. Ngayon, bakit kinakailangan pumunta ng doktor regardless kung nailabas mo lahat? Ang Hmm. point kasi diyan, pag nailabas mo, is either baka may natirang dugo or may Yun. natirang kung ano pang parte. So, magkakaroon ng infection. And the Yes. more na magsisisi ka, na baka mamaya eventually hindi ka na magkaanak. Dahil kasi akala mo lang wala kang nararamdaman ngayon, May, pero eventually, yung pala nagkaroon ng infection, di hindi ka na, tapos magugulat ka na parang, ba't ganon? Tapos, and then, magkakaroon ka ng guilt feelings eventually kung kailan yung talagang nandun ka na sa isang maayos na relasyon pero hindi ka magkaanak. Second, importante, kahit sabihin mo that was 3 weeks ago, pumunta ka pa rin sa doktor. Walang masama dahil kasi unang-una, ang doktor may ethics or meron tinatawag na ethics of confidentiality. So, hindi sila magbubulgar ng kahit anong mga pangyayari sa kung ano man yung ginawa mo, not unless na talagang may consent mo. And Mm. second, importante kasi dito may suporta talaga ng sabihin na natin kung wala ka mang pinagkakatiwalaan na, okay, wag mo nang sabihin yung Carl na yon ha, walang mabuting gagawin sa yan. Mas may siguro maghanap ka lola, Mm. kamag-anak, na Best elder, para friend. makausap. Oo, best friend na mag-mediate na para matulungan ka. Kasi alam Mm. mo, eventually, hindi mo pa nararanasan, sabi mo na okay ka lang, pero eventually, baka kung kailan yung tumatagal, magkakaroon ka ng, sabihin na natin, depression or yung parang Yeah. postpartum blues kasi para ka na rin Mm. nanganak niyan. Tama. Tapos biglang ang mangyayari, ang sasabihin mo na lang parang hindi, kaya ko to, pero eventually hindi mo kaya. So mas magiging traumatic para sa'yo. And then it will turn out na parang baka mamaya palagi mo na lang mapapanaginipan yung parang what if kung bata na umiiyak o kaya naman Yeah. nightmare mo, yung mga ganyan na yun bang nakikita mo na talagang something it will come to a point na pwede maging post-traumatic stress disorder which can be mental health issue and Yes. eventually a mental health disorder. So nakakalungkot na mangyari yan sa'yo. So kailangan talaga ng sabihin na natin ng gabay ng mga nakakatanda or kung pwede, alam mo, hindi pwede hindi mo sasabihin sa magulang mo yan. Oo. Importante
at maiintindihan ka nila at oo, tanggapin mo na kung mapapagalitan ka. Magagalit Pero talaga. Magagalit Oo. talaga, Dok. Kasi magulang yun, 'di ba? Tanggapin mo yung galit, pero eventually, lilipas din naman ang galit ng magulang. Kasi anak ka pa rin nila. Ano mo yun? Matatanggap ka pa rin nila. Oo, alam mo, mahirap yung hindi mo sasabihin sa kanila kasi what if bigla ka na lang sa susunod, magulat ka, iba na yung cycle ng menstruation mo, all of a sudden, may biglang bumulwak na dugo dyan, Correct. himatayin ka pa dahil matakot ka. Oo. Ha? Nandyan si May. Doktora. Kausapin mo si May. May? Andito si doktora, Hello kausapin po. mo. Baka may gusto kang tanong kay doktora. Sige, itanong mo na. Andito lang ako. Go. Nalulutang po ako. Wala akong matanong. Okay lang yan. Ha? Okay. Sige, siguro, ito, wag kang malito kasi alam mo, Iha, sa ngayon talagang, sabihin na natin, normal yung reaction mo na pinipilit mong lumakas yung loob mo. Huwag kang makinig dun sa, kasi alam ko, naiintindihan mo yung sitwasyon mo na parang mamaya nagkakaroon ka na ng guilt feelings na bakit ko ba ginawa ito, bakit ganito. Kaya kinakailangan mo ng suporta ng pamilya mo o yung kung sino man din sa pamilya mo ang talagang makakaintindi ng sitwasyon mo. Para sa ganun, hindi lang ito lesson learned. Tatanda mo, hindi lang ito pag-aaral, hindi lang to aral sa'yo, kung hindi talagang ito yung magiging gabay mo para hindi ka naggumawa uli ng hindi maganda na maaaring maapektuhan, hindi lang kalusugan mo, pati buhay mo. Mhm. Tama. May? Po. Nakinig ka ba? Napakinggan mo ba yung sinabi ni doktora tungkol sa'yo? Opo. Mas mainam siguro talagang may makaalam. Yung mapagkakatiwalaan mo. Po. Mas mabuting merong makakaalam na pamilya mo o kaya yung support system ba? Kailangan meron kang support system para, alam mo yon, kahit papaano may nakakaalam ng kalagayan mo. Para if ever man may mangyari Meron sa'yo, naman po. sino? Sino naman ang nakakaalam? Yung kaibigan ko lang po. Pero wala ka talagang balak ipaalam sa magulang mo? Natatakot po kasi ako eh. Alam mo, Iha, ganito yan eh. Kahit natatakot ka, sa maniwala ka hindi, pag ikaw ay nagpunta sa doktor, sa OB-GYN, and eventually, kung magkaroon ka ng parang komplikasyon or whatever, malalaman nila na nanganak ka na. Totoo yan. Malalaman yan. Parang baka naman ikahimatay pa ng magulang mo pag nalaman na paano nangyari. So, mas maigi sabihin na. Deserve Huwag kang ng matakot. magulang mo malaman, May. Kasi nga, kung merong unang makakaalam dito kung ano ang kalagayan mo, magulang mo yun. Oo, importante yun. Yang Carl na yan, wag mo na munang intindihin yan. Sagabal yan. Sagabal yan sa buhay mo. Tingnan mo, nilagay ka nga sa alanganin eh. Diba? Nilagay ka sa alanganin ng Carl na yan. Tingnan mo ngayon, sino ang nagsasuffer? Diba ikaw? Opo. Ay, nako. Opo. Doktora, baka meron pa kayong gusto pang sabihin tungkol kay May? Sakit pa pinagdadaanan niya ngayon bago tayo magpaalam? Malaking factor, May, alam mo, magdasal ka. Importante yan. Hindi ko tinatanong kung anong religion meron ka, pero napakalaking bagay na bago kausapin mo magulang mo, magdasal ka. Kasi, isipin mo maigi yung bang tama ba yung ginawa mo. Siyempre, hindi magkaka-guilt feelings ka. Pero, yung para magkaroon ka ng lakas ng loob, para masabi mo sa magulang mo na mawala rin yung bigat na nararamdaman mo sa kalooban mo. Importante yan. Importante yan. Kesa dalhin mo yan na parang sisisihin mo yung sarili mo habang nabubuhay ka. Importante yan. At siguro, Makirena, importante na rin na siguro reminder din sa mga kabataan ngayon yung tinatawag natin, mag-ingat naman kayo. Teenage Opo. pregnancy. Walang idudulot yan, lalo na kung hindi pa kayo nakakatapos ng pag-aaral, wala kayong alam sa buhay. Tapos, and then, gusto nyo na para mawala lang, ganyan ang gagawin nyo. Oo. Siguro pag-isipan, hindi lang isang beses, dalawa, tatlong beses, bago kayo gumawa ng ganitong klaseng, sabihin na natin, pagkakamali. So, importante din, maintindihan nyo talaga ito. Malaki kasing responsibilidad ang kakaharapin mo kapag hindi mo pinag-isipan yung desisyon na ganyan.
Diba, Doktora? Maraming salamat po sa oras ninyo, Doktora Camille. Thank you so Okay. much. Thank you rin. Thank you po. Ingat kayo. Bye-bye. Yan po si Doktora Camille Garcia, isang clinical psychologist. At maraming salamat din sa oras mo, May. At maraming salamat sa tiwala mo at pinagtiwalaan mo kami na i-share ang iyong istorya dito sa LSS, Love Stories and Songs. May, andiyan ka pa ba? Hello po. Yan, Opo. hangad ko ang kapayapaan ng kalooban mo at syempre yung kaligtasan mo. Balitaan mo kami kung anong mangyayari after nito. Okay? Basta ang mahalaga Opo. dito, May, kapit ka lang at syempre dapat maipaalam mo sa magulang mo hanggat maaga pa kung ano ang nangyayari Opo. sa'yo. Mas maganda yung hanggat maaga alam natin para alam natin kung anong gagawin natin sa susunod. Kasi baka mamaya may mangyari sa'yong masama. Hindi naman natin hinahangad yun, pero malay mo. 'Di ba? Wala yung magulang mo, wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa'yo. Tapos bigla ka na lang, alam mo na. Kaya mas mainam na alam nila at meron kang mga taong kasama sa buhay mo na mapagkakatiwalaan mo, susuporta sa'yo, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan. Kagaya ng ginawa sa'yo ni Carl. Okay? May? Opo. Mahigpit na yakap sa'yo, balitaan mo kami kung anong mangyayari sa'yo, ha? Nandito ang Opo. LSS para sa'yo. Thank you so much, May. God bless Thank you. you po. Ingat ka palagi. Thank you po. Thank you so much. Ayan po si May, ang ating nadamayang nakakaloka dito sa kwento mo, LSS ko. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at tapat.